Mga kaibigan, narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Egay. May minahal akong babae, si Abby. Ipinigay ko sa kanyang lahat. Ginawa ko siyang mundo ko. Ngunit hindi yung naging sapat para manatili siya sa akin. The next thing I know, ikakasal na siya sa ibang lalaki. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed, Mr. and Mrs. Jed and Abby de la Serna. Grabe. Officially Mrs. de la Serna ng kapatid ko. Kay tagal niyang hinintay to, Egay. Oo nga eh. Ayan, pinipirmahan na nila yung marriage certificate. Ay, talagang wala nang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Hey, Egay, smile ka naman dyan. Huwag kang malungkot. Sa bagay, naiintindihan kita. Alam ko mahal mo pa rin si Abby hanggang ngayon. Ikaw naman talaga ang una niyang minahal eh. Kung hindi lang dumating si Jed, malamang ikaw ang nasa harapan ng altar kasama niya. Pero, ganun talaga ang buhay. Move on ka na lang. Masaya na si Abby sa piling ni Jed. Kaya dapat, maging masaya na rin tayo para sa kanya. Masaya naman ako para sa kanya, Crystal. Oh? Sabi ko nga sa kanya, bago siya ikasal, suportado ko siya sa anumang desisyong gagawin niya. Tama yan. Huwag ka mag-alala. Mahahanap mo rin yung totoo mong kaligayahan. Congratulations, sir. Abby, Jed, Wow. Si Egay. Egay, akala ko hindi ka makaka-attend sa kasal namin. pwede ba namang hindi? Kaibigan kita. Ayoko mawala sa espesyal na araw mo. Salamat. Oh. Okay ka lang ba, Egay? Ha? Ayos lang ako, pare. So, saan ang honeymoon niyo? Sa Europe. Lilibutin namin ang ilang bansa tulad ng Austria, Hungary, Bulgaria, tsaka Greece. Wow, iba na talagang mayaman. Gusto ko lang naman kasing bigyan ng memorable honeymoon ng asawa ko. Kaya pinaghandaan ko talaga ito. Excited na ako, Jed. First time ko makakapunta sa Europe. Ay, siya nga pala, mahal ko. Lumapit na tayo sa iba pang guests, ha? Guys, see you around, ha? Okay, Sandali lang, Jed. Ikaw na muna kumausap sa mga bisita natin. Kakausapin ko lang saglit si Egay. Okay, ilang minuto kayong mag-uusap? Give me 5 minutes. 5 minutes. Okay. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Ako na lang muna ang bahala sa ibang guests. Egay, I'm sorry. Sorry for what? I know, nasasaktan ka pa rin sa nangyari. Please, Abby, huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Sinusubukan ko nang mag-move on. Kaya nga, baka hindi na muna ako magpakita sa'yo after this. At saka, bakit ka pa hingi ng sorry sa akin? Parang ipinakita mo lang na nagsisisi ka sa pagpapakasal mo kay Jed. And I don't think so na nagsisisi ka sa ginawa mo. Ang sayo ng dalawa eh. Kaya para saan pang sorry mo? I just want to make sure na okay ka na. No, I'm not okay. But I'm going there. Anyway, thanks for the wedding invitation. At umattend ako ng kasal niyo. To show na handa ko nang tanggapin yung nangyari. Your presence is highly appreciated. Salamat na marami, Egay. Paano, Abby? Best wishes na lang. Enjoy your life with him. At kapag okay na ako 100%, I would consider na maging ninong sa anak ninyo.
Sure ka na ba talaga sa decision mo? Matagal ko nang gustong bumalik sa Amerika para makasama ko ulit ang mga parents ko. At saka, para tuluyan na rin akong makamove on sa nangyari sa akin. Alam mo, Egay, maganda yung decision mo. Sana bumalik na ulit sa dating buhay mo. Salamat, Crystal, sa palaging pagtulong mo sa akin. Dahil sa'yo kaya medyo bumaba ang emotional stress ko dahil sa nangyari sa amin ng kapatid mo. Ano ka ba? Wala yun. Masaya ako't nakatulong ako sa'yo. At saka, ginagawa ko to para... Parang paghingi na rin ng tawad sa ginawa sa'yo ni Abby. Alam ko naman na minahal mo siya. Si Abby lang tong walang satisfaction. Hindi ko na sinisisi si Abby sa nangyari sa relasyon namin. Siguro, this is God's will. At saka, hindi talaga siguro kami magkapalad. Kaya ganun ang nangyari sa amin. Pero kasal ng kapatid mo at masaya na siya sa buhay niya. Kaya wala nang rason para hindi ko siya i-let go sa puso ko. Hello? Crystal, Yes? Ako nga. Sino to? do you still remember me? Does Edgar Manansala still ring a bell? Oh, Egay! Grabe, hindi kita nabosesan, ha? Pasensya ka na. Wait! Ano, kumusta ka naman? Saan ka na? I'm here at Shuttle. Well, after 5 years, I'm planning to go home. Really? Oh, that's nice. Ikaw, Crystal, kumusta ka na? May asawa ka na? Wala pa rin. As in single pa rin? Yeah, ganun talaga. Hindi ko pa rin makita si Mr. Right after 5 years. Pero okay lang. Maganda naman ang career ko. Oh, so, what made you decide na uuwi ka na ng Pilipinas? Well, I miss everything, including you. Oh, ganon? Pero good decision yan. Masaya ako't babalik ka na ng Pilipinas. Abby, Oh, Ekay! Ikaw pala. Umuwi ka na pala galing ng Amerika. Ano, kumusta ka na? eto, okay lang. Ikaw, Okay lang. Pero nabigla ako sa pagdating mo dito, ha? Kanino mo nalaman ang address ng bahay ko? kanino pa ba? Di sa half-sister mo? Ganun ba? Mabuti naman napasyal ka. Kala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Kayo ni Crystal ang ilan lang sa mga kaibigan ko dito. Pero, curious lang ako, ha? Bakit ka umuwi? For sure, ang ganda-ganda na ng buhay mo dun sa Amerika. Well, hindi sa lahat ng pagkakataon masaya ako doon sa Amerika. Pero siyempre, hindi maiiwasan na ma-miss mo yung lugar na kinalakihan mo. Babalik ka pa ba ng Amerika? Oo. So, nagbabakasyon ka lang pala dito. Hanggang kailan ka tatagal dito? Pinakamatagal na sigurong 6 months. Tapos kailangan kong bumalik ulit ng US to maintain my residency required for citizenship. Ganun ba? Abby, maraming naikwento sa akin si Crystal tungkol sa'yo. Ha? Talaga? Tulad ng, ano? Na hindi raw kayo magkaanak ng asawa mo? Hindi kami magkaanak ni Jed. Kasi may diferensya ang matris ko. Yun nga. Kaya nagluloko ang asawa mo. Huwag na natin yung pag-usapan. Kung niloloko ka na, bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Hindi naman ganun kadali yun, Egay. Mag-asawa kami. At hindi lang kami basta nagsasama.
kasal kami. Bukod sa, mahal ko pa rin si Jed. Abby, you deserve someone better. Yung kaya kang mahalin at panindigan, kahit na may kakulangan sa pagkababae mo. Yung kaya kang tanggapin at irespeto. This is the happiest day of my life, Egay. Thank you for loving me. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Crystal. Kasi finally, sinagot mo na ako. Well, naisip ko, bakit ko pa patatagalin? Kitang-kita ko naman na mahal mo talaga ako. At saka, mabuti na rin yung sinagot na kita. At least, akin ka na. Hindi ka na maaagaw pa sa akin ng iba. I promise, hindi mo pagsisisihan ang naging boyfriend mo ko. Crystal! Oh, Guy! Abby! Come, join us! Ano palang ginagawa mo dito? Ay, may imimit lang akong client dito sa resto. Mm. Okay yun, Egay. Anong balita sa inyong dalawa? Well, magandang balita. Boyfriend ko na si Egay. Ha? Excuse me. Mag-CCR lang ako. Are you okay, Abby? Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Hello? Abby, Egay? kumusta ka na? Okay na ba ang pakiramdam mo? Oo. Mabuti na ang lagay ko. Pero, nalulungkot ako kasi mag-isa ako dito sa bahay. Ganun ba? Hintayin mo ako. Pupuntahan kita dyan. Hindi, huwag na. May istorbo ka lang. At saka baka may bonding moments kayo ng girlfriend mo. Nandito lang ako sa bahay. Day off ko kasi ngayon sa work. Si Crystal naman, mamaya pang uwi nun. Ano? Pupuntahan kita dyan, ha? Hintayin mo ako. Sige, Egay. Ikaw ang bahala. Oh, kumain ka lang ng kumain dyan. Magpakabusog ka. Salamat, Egay. Talagang inasikaso mo pa ako ngayong araw. Sa bagay, palagi mo naman ginagawa ito sa akin. Basta't matiyak ko lang na maayos na ang ligay mo. Okay na ako, kampante na ako. Pero Abby, imbis na magmukmukha dito sa bahay, bakit hindi mo libangin ulit ang sarili mo? Lumabas ka. Kung gusto mo, maghanap ka ulit ng trabaho para ma-divert yung atensyon mo sa mas mahalagang bagay. Kaysa naman sa panayang asa mong babalik si Jed sa'yo. Hindi na babalik si Jed. Hindi, Egay. Kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, asawa ko pa rin siya. At nararamdaman ko, babalik pa rin siya sa akin. Bakit ba sobrang mong mahal na mahal yang si Jed? Hindi ka na nga niya mahal, hindi ba? Hindi na nga asawang turing niya sa'yo Tapos, eto ka pa rin. Abby, gumising ka sa kaibangan mo sa lalaking yon. Makinig ka sa akin. Hindi ka pinanganak para magdusa lang habang buhay. Kaya please, pakiusap. Hanggat hindi pa huling lahat. Hanggat nasa katinuan pa ang pag-iisip mo, kalimutan mo siya. Matuto kang i-let go ang mga bagay na matagal nang nawala sa'yo. Mabuti ka pa. Na-let go mo na yung mga bagay na nawala sa'yo noon. Hindi ko dapat sinabi sa yung huling sentence na sinabi ko kanina. Dahil kasi, sa totoo lang, hindi ko pa na ila-let go ang nakaraan ko. Anong ibig mo sabihin? May feelings pa rin ako para sa'yo. Kung hindi mo lang sana ako ipinagpalit kay Jed, hindi sana masaya ka na sa buhay mo ngayon. Abby, kung naging asawa mo lang ako, hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ni Jed.
Dahil ikaw lang ang mamahalin ko habang nabubuhay Egay, ako. please, tama na. Huwag mo nang sabihin yan sa akin. Alam mo namang imposible nang maging tayo. May asawa na ako. Ikaw, girlfriend mo na ang kapatid ko. Mas deserving sa pagmamahal mo si Crystal kaysa sa akin. Abi, Masaya na ako sa setup nating dalawa. Hanggang dito na lang yon. Huwag na tayong gumawa pa ng panibagong problema. Abi! Eh, guy! Oy, pumasok na kayo sa loob. Magkasimula ng party. tara na, Abi. Pumasok na tayo sa loob. Mamaya na lang ako papasok. O sige, mamaya na lang din ako. Mag-ayosip muna ako. Siya nga pala, nabalitaan kong balak niyo magpa-civil wedding sa susunod na linggo bago kayo bumalik ng Amerika sa June. Oo, para maisama ko na si Crystal at doon na kami manirahan. Magpapakasal ulit kami pagdating namin ng shuttle. Buti pa kayo. Masaya na. Ang totoo niyan, hindi buo ang kasiyahan ko. Kasi nararamdaman ko, mahal pa rin kita. Dapat siguro, lumayo na ako ng tuluyan sa'yo. Kasi ayoko maranasan ng kapatid ko yung naranasan ko. Guy, ayokong lokohin mo si Crystal. Mahal na mahal ka niya. Kaya pakiusap. Panahon na siguro para kalimutan na natin ang lahat ng nag-uugnay sa ating dalawa. Sinubukan kong kalimutan ka, pero bakit ganun? Hindi ko magawa. Nandito pa kasi ako. Kaya hindi mo magawa. Don't worry. Pagdating nyo ng US, magiging maayos na ang lahat. Please, Ekay. Promise me. Mamahalin mo si Crystal. Higit pa sa pagmamahal na binigay mo sa akin noon. Promise me also na maging kailanman hindi mo siya lulukohin at sasaktan. Please, Egay. Promise me. Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat ng mga hiling mo. Salamat. Ipagdarasal ko na sana maging masaya ang pamilyang mabubuo ninyo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Abby, pero masaya na rin ako sa aking buhay, kapiling ang aking asawang si Crystal. Mabuti talagang Panginoon kasi alam niya kung ano ang best para sa akin, at si Crystal yon. Ako si Egay, at ito ang aking buhay. Alam ng Diyos kung anong makabubuti sa buhay. Kung may mawala man, isipin mo na lang na sa tamang panahon, ibibigay niya ang tamang taong magmamahal, magpapahalaga, at susuporta habang buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, John Legaspi, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Egay. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Archie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig.
maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina ate na ako pumisan. Sarap pala mag-bake ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. Okay na mo naman hanggang ngayon. Yan, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasamang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya. Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, patatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag? Ay, Kuya, dumating ka na pala. Uy, ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa makalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Huh? Eto. Wow! Chocolates! Uy, Kuya, mamahaling yun, oh. Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you. Lynette. Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalawin ng antok. Kahit na ayaw kong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Leandro. Ay, bakit mo ganito? Parang sobra akong attracted sa kagapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleli. Bakit naman hindi ka makakasamang mag-snack sa amin? Sandali lang naman tayo ni Digna. Ay, siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka uli ng bayaw mo. Oh, ganun na nga, Jimbo. Igno. Bakit ba lagi ka na lang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, Ano? huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Tao lang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin. Ang mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo. Lynette, natagalan ka yatang Oo, lumabas. kuya, pasensya na ha. Kinausap pa kasi ako nung ibang office mate ko eh. Nasaan na yung kotse mo? Nandun sa kabilang side itong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta lang natin. Okay, sige. Halika na. Teka, kuya. Yung bewang ko, huwag mo ko hawakan. Ha? Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita.
Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kahit di mo ko hawakan. Iyon ang problema ko din. Naku, yan ang nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh, pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makalata siya eh. Ayoko masaktan ko ate ko. Ay, naku, girl. Mag-isip ka ng reason. Yun. Ay, kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day. Maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, oo, sige, Lynette. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may makasama ako dito. Ano, hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, Tita? Oo naman. Kasi nga yung dalawang pinsan mo parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang matutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy, ano bang meron? Bakit ang daming pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit, Lynette? Mag-a-abroad ka ba? Ay, hindi, Kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiya namin yon, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang din sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na nga. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita kahit naroon ka na. Ay, naku, sorry, Kuya. Pasensya ka na. Ha? Pero mas mabuti kung kay Ate Aleli ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Naging tapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Nung unang nang babae ka, pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman. Ang sumumutulag ka. Aleli, I'm sorry. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako. Yung palang dahilan. Kaya kahit narito tayo sa park, matamlay ka. Nagkahiwalay palang ate mo at ang bayaw mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko dun sa bahay niya. Paano yung bahay nila ng bayaw mo? Pauupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong payo ni Digna. Nakaipos ka sa babaero mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo. Dahil
Pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahamak ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko pa sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo. Dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag at matalino. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalagang isinakripisyo ang tunay na itinitibok ng kanyang puso upang mapanatili ang respetong iniingatan para sa kanyang sarili. Siya ay si Veron. Nakapag-aral ako sa isa sa mga kilalang universidad dahil sa scholarship ng isang foundation na tumutulong sa mga estudyanteng tulad ko na nagtapos mula sa public high school. Dito ko nakilala si Arman na naging kaklase ko mula first year hanggang fourth year sa kursong computer science. Mabait si Arman, maginoo at masipag sa pag-aaral. Ang mga katangiang nagbigay dahilan sa akin upang tugunan ang pagtatapat sa akin ng kanyang damdamin sa kalaunan. Pero ang kwento naming dalawa, tulad din ng gasgas na kwento ng isang mayaman at mahirap na nag-iibigan. Ang ibig mo sabihin, magkahiwalay ang mga magulang mo, Veron? May iba na po kasing pamilya si Itay, tita. Ang nanay mo, ganun din. May iba na rin kinakasama? Wala po. Nang iwan po kami ni Itay, dalawa na lang kaming namuhay ni Inay. Oh, na-stress ako sa sitwasyon ng pamilya niyo. Pati tuloy sa pagkain, nawala na ako ng gana. Tatapatin kita, Veron. Hindi kita gusto para kay Arman. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Pero Daddy, sinagot lang naman po ni Vero ng totoo ang tanong ni Mami tungkol sa parents niya. Ang punto ng mami mo, masalimuot ang mga ganyan sitwasyon. Ayaw lang niyang madamay ka sa isang magulong pamilya. Bakit, Daddy? Ano po bang problema kung galing sa isang broken family si Veron? Iba ang kinamulatan niya mula sa kanyang mga magulang. Natural na iba rin ang mga pananaw niya. Ang sistema niya. Dapat mo malaman na bawat wasak na pamilya may produkto, Arman. Magiging bahid lang sa pamilya natin ang pinagmulan ng babaeng yon. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ating mga kamag-anak at kaibigan? Oh, Veron, tayo nang magkapunan, anak.
Susunod na lang po ako, inay. Teka, umiiyak ka ba? Namumugto kasi yung mga mata mo. May kinalaman ba sa pagpapakilala sa iyo ni Arman sa kanyang mga magulang? Negatibo po ang pagtanggap nila sa akin. Lalo na nung malaman nila tungkol sa sitwasyon natin. Ayun na namang issue ng sirang pamilya. Ako kuminsan, ginagamit na lamang nilang dahilan yon para sa mga pansarili nilang interes sa kanilang pera. Sa dignidad nilang questionable. Dahil pa rin sa kanilang inaasal. Total, magbe-21 anyos ka na. At ito naman talaga ang plano namin ng daddy mo. Mainam pa ngang sa US mo na tapusin ang iyong kurso. Doon, mas maraming oportunidad. Higit sa lahat, maraming babae. Kaya ayusin mo na mga papeles mo. Para kapag nakabalik na kami roon, hihintayin na lang natin ang iyong takdang edad para sa proseso ng petisyon. Hindi na ako nakalaya sa mga restriction niyo, Mami. Pati ba naman sa babaeng dapat kong mahalin? Narinig mo ang desisyon ko. Kaya wala na tayong dapat pang pagtalunan. Mami, I'm sorry. Pero hindi ko kayang lumayo kay Veron. Mahal ko siya. Siya ang pumupuno ng mga pangarap ko. Pwes, sa ayaw at sa gusto mo, lalayuan mo siya. Veron! Veron, sandali. Huwag mo naman akong iwasan. Galing ako sa isang sirang pamilya, Arman. Hindi naman nakakahawa yun eh. Lalong hindi namamana ang isang broken family. Iba yan sa paniniwala ng mga magulang mo. Ang pinangahawakan ko, yung ibinigay mo sa akin karapatan na mahalin ka. Karugtong ka na ng American dream ng mga magulang mo, Arman. Green card holder sila. Ikaw ang kukumpleto sa kanilang mga pangarap. Veron, mahal kita. I want you forever. You and me. Araw-araw basta ang iniisip ko. Isang buhay na ikaw ang kasama ko. Iiwan mo pa rin akong kinukontra ang malulungkot na sandali. Dahil sa ayaw ko at sa gusto. Kailangan ko makasanayan ng kirot na iiwan mo dito sa puso ko. Pero sana nga, lahat ng sakit na mararamdaman ko sa paglilimutan natin, kailangan kong tanggapin ang maluwag sa aking dibdib. Na magiging kwento na lang ang mga yun sa paglipas ng panahon. Aling Lena, ako na po magtutulak niyang kariton niyo ng balot papunta sa kanto. Ay, maraming salamat, Alfred. Ang totoo, kanina pa nga ako hirap na hirap sa pagtutulak sa kariton na ito eh. Ano ba? Oo, kasi nga nagdagdag ako ng tindang sa malamig. Kapartner ka ako nito mga balot na tinda ko. Sige, tutulak ko na. Ay, salamat. Maganda pong idea yung naisip niyo Ay, oo. Malapit na kasi ang graduation ni Veron, kaya nag-iipon ako kahit papaano. Para naman sa ganun may maipambili naman kami na mapagsasaluhan sa araw na yon. Ikaw ba? Kumusta na yung pagtatrabaho mo sa paggawaan ng mga aluminyo? Ayos naman po. Sumasapat naman pong kinikita ko sa pabrika para sa aking mga pangangailangan. Bukod po sa nakapagtatabi pa ako para sa pangarap ko makapag-enroll sa ladderized course na may kaugnayan sa trabaho ko. Alam mo, Alfred, yun ang gusto ko sa iyo. Hindi ka sumusuko sa iyong mga pangarap. Iginuhit ko na pong lahat sa mga palad kong mga pangarap ko, Aling Lena. Tulad ng mga oras, hindi po ako hinto sa mga pagsisikap ko hanggang sa matupad ko pong mga layunin ko.
parents mo. Arman! Alam mo mamayang gabi ang alis namin ng daddy mo pabalik ng US. Pero pinaghanap mo pa kami sa mabahong lugar na ito para lang makita ka. Mami, may mahalaga na po akong sasabihin kay Veron. At sa araw pa ng flight namin ng daddy mo? Bakit? Mas importante ba kesa sa amin ang sasabihin mo sa babaeng yan? Ma'am, please. Arman, sabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Sige na, sumama ka na sa kanila. Veron. Ano ba? Kailangan pa ba munang bigwasan ng lalaking yan bago umiwalay sa babaeng yan? Arman, mahuhuli kami sa flight namin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Arman. Ano? Hindi ka pa rin ba talaga titilit ka? Talaga gusto mo akong subukin? May gusto kang patunayan? Daddy. Hindi ko naman masisisi ang mga magulang ni Arman para tutulan ang pag-iibigan nila ni Veron. Karapatan nilang hangarin ang para sa kapakanan ng kanilang anak. Pero, napakasakit sa akin na makita at marinig na pinagsasalitaan ng masasakit ang kababata mo, Alfred. Kung minsan, kaya po nasisira ang pagkakakilala sa mga pagkatao natin. Dahil na rin po sa mga baling kwento ng iba, Aling Lana. Isang malaking kasalanan na ba ngayon ang manggaling sa isang sirang pamilya na kailangang kapuutan, isumpa at huwag ibilang sa lipunan? Veron, tuloy na tuloy ng pag-aayos ka ng mga papeles. Sakaling magkaroon ng go signal ang petisyon sa akin ni Daddy at Mami. Matutuwa sila. Hindi sila mabibigo sa mga plano sa'yo. Lalo na, maganda ang kanilang layunin para sa iyong kinabukasan. Hindi ko inaasahan. Haharap ako sa ganito kahirap na sitwasyon. Sa pagitan nating dalawa. Tama lang na maglibutan na tayo. Dahil hanggat hindi ako bumibitiw sa ating relasyon, iisipin pa rin ng parents mo. Pera lang ang habol ko sa'yo. At ang oportunidad na makarating din sa Amerika. Alam mo kung gaano kita pinaglaban sa kanila. Pero kailangan ko rin ipaglaban ang aking karapatan. Kailangan kong pahalagahan at irespeto bilang tao. Dahil kung hindi ko pangangalagaan ang aking dignidad, sino pa gagawa nun para sa akin? Gusto kong malaman mo na napakasakit para sa akin ang paghihiwalay natin ito. Turuan mo ring lumimot ang iyong sarili. Sana nga dumating ang araw na pwede ka nang magmahal ng malaya. At yung pwede ka ring mahalin ng malaya. Nagsinungaling ako nung sabihin ko kay Arman na madali ko lang siyang malilimot dahil ang unang-unang kong kalaban ay ang aking puso. Saan man ako dalhin ang aking mga pangarap? Mahalaga pa rin sa akin ang pagkilala sa karapatan kong umunlad bilang isang tao. Katulad din ng malaking respetong iniukol ko sa aking kapwa. Sa paraang hindi nakasasakit sa dignidad ng iba. Ako si Veron. Ito ang aking buhay. Bawat araw ay pagsubok sa katatagan ng mga sandali. Isang paraan kung paano natin haharapin ang masasakit na pangyayari. Kung paano tayo magiging higit pang makabuluhan pagkaraan pa rin ng masasakit na pangyayari. Mga nagsiganap, Susan Robles,
Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Veron. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kwento ng isang inang muntik mawalan ng kanyang anghel. Siya ay si Belinda. May anak na ako nang matapos ko ang college. Bata pa kasi kami ni Oliver na mag-asawa. Tinulungan lamang kami ng parents namin kaya kami nakatapos sa pag-aaral. Masaya naman ang first 2 years namin, ngunit nagbago ang lahat. Lumitaw ang pagiging babaero niya. Kaya naman naghiwalay din kami, kahit na nga meron na kaming anak. Belinda, halika na. Sabayan mo ako mag-almusal. Templado na itong kape mo. Nay, salamat po. Sino nga ako pala yung kausap niyo kanina sa telepono? Ang asawa mo. Bakit naman siya tumawag? Ang aga niyang nang-istorbo. Eh, naalala niya na 3 days na lang. Birthday na ng apo ko. Eh, sabi niya, kukunin daw niya si Grace sa birthday ng bata. Ano? Oh, ang kapal naman ng mukha niya. Pinagbigyan ko na siya last year. Tapos gusto niya ngayon siya na naman ang kasama? Hindi, ayoko. Hindi ako papayag, Nay. Anak, pag-usapan niyo sana ng mahinahon to. Hindi yun lagi na lamang kayo nag-aaway kahit sa harap ng apo ko. Kaya po ako nagagalit dahil selfish siya. Gusto niya lahat ng birthday ni Grace siya ang kasama ng anak namin. Samantalang kung tutuusin, ako ang mas naghirap sa bata. Siya puro pambababae lang ang ginawa niya nung kasama pa namin siya. Ang sa akin lang, ha? Abay, maging mahinahon kayo. Lalo na pag nasa harap ng bata. Hindi magandang nakikita niya lagi nag-aaway ang mga magulang niya. Kahit na nga sabihin pa na magkahiwalay na. Han, tuloy na yung outing namin 3 days from now, ha? Sa Baguio yun. At syempre, sasamahan mo ko. No, Chelsea, hindi maaari. Bakit? Eh, wala ka naman pasok sa office mo na. Nakalimutan mo na ba? Birthday ng anak ko yun. Eh, di bigyan mo na lang ng pera. Ha? At sila na lang ng nanay niya mag-celebrate. Eh, hindi nga pwede. Nakatawag na ako sa kanila. Sabi ko na kay Nanay Mitrin na kukunin kong bata sa araw na yun. Kakainis ka naman eh. O, bakit? Minsan nga lang ako humiling, hindi mo pa ako mapagbigyan. Araw-araw naman tayong magkasama. Basta pupunta ako sa birthday ng anak ko. Kung ayaw mo sumama, dito muli ka sa outing nyo. Eh, hindi na. Hindi na ako sasama. Ha? Magmumukhang tanga lang ako doon. Dahil ako lang yung walang kapartner. I'm sorry, ha? Alam mo naman ang sitwasyon ko. Sa simula pa lang. Kunin mo na lang kasi yung anak mo. Ay. Nang wala ka nang pinupuntahan pa sa asawa mo. Chelsea. Eh, pwede na maalagaan ng katulong si Grace. Daddy! Grace, anak. Happy birthday, ha? Thank you, Daddy! Mamamasyal tayo buong maghapon. Ibibili rin kita ng maraming damit at laruan. Daddy? Who is she? Siya ang tita Chelsea mo, anak. Ang girlfriend ko. Hello, Grace. Hello po. Daddy,
last birthday ko. Kasi, Iha, naging girlfriend ako ng daddy mo, tapos na yung birthday mo. Anak, okay lang yun, ha? Ang mahalaga, kasama na natin siya ngayon. Oh, sige, halika. Bibihisan na kita, ha? Where is your dress, Iha? Here po! Yan. Dapat kasi, doon ko nalun sa amin ng daddy mo. Mas malaki ang bahay namin. May malaking garden. Hindi tulad dito sa bahay nyo. At saka kahit everyday, maipapasyal kita. Hindi tulad ng mami mo, bihira kang ipasyal, di ba? Eh kasi po, sabi niya, busy po siya sa work. Ang sabihin mo, hindi ka niya love. Kasi, kung love ka niya, gagawa siya ng paraan para maipasyal ka. Tulad namin ang daddy mo. Hoy, babae! Ang kapal na mukha mo. Ngayon ka lang nakatapak sa bahay ko? Sinisira mo na ako sa anak ko? Belinda, please, huwag kayong mag-away. Yang babae mo pagsabihan mo. Tao kayong pinatuloy dito ng nanay ko. Tapos sisiraan niyo ako sa anak ko? Sinasabi ko lang naman ang totoo, pabaya ka. Ang kapal na mukha mo. Walang yan ka? Sinumpal mo ko? Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Belinda. Hindi ko pinababayaan ng anak ko. Mahal na mahal ko siya. Chelsea, Belinda, tama na, ha? Please, Sinaktan ako tama ng na. asawa mo, Oliver! Hindi mo ba kayo pagtatanggol? Mommy, please stop it! Oh, I'm sorry, baby. I'm sorry. Hindi ko gusto maging sad ang birthday mo, kaya lang kinagalit nila ako, anak. Mabuti pa ikaw na magbihis sa bata, Belinda. Hihintayin na lang namin siya ni Chelsea sa labas. Anak, papasok ka na ba sa opisina? Opo, Dad. Bakit po? Tumawag kanina si Eva. Oh, Hindi ka raw niya makontak sa CP mo, kaya sa landline natin siya tumawag. ang babaeng yun ang kulit. Matagal na kaming break. Tumatawag pa rin. Ayusin mo na kasi ang buhay mo. Dad, Hindi yung kami-kabila ang nobya mo. Ano nga pala? Dalhin mo rito mamaya ang apo ko. Gusto ko siya makasalo sa dinner. Namimiss ko na siya. pero Dad, hindi ho araw ng bisita ko sa kanya. Kahit na. Ikaw ang ama ng bata. Kaya may karapatan ka rin sa kanya. Kung tutuusin nga, mas may karapatan ka. Dahil mas kaya mo bigyan ng magandang kinabukasan si Grace kaysa sa pobre niyang ina. Ikaw lang eh. Ayaw mong idaan sa korte ang lahat. Dad, nag-aalala po ako. Baka hindi ako ang piliin ng anak ko dahil masyado siyang close sa kanyang mami. 9 years old na si Grace. Matalino po siya at maaari ng pumili. Isa pa, ayokong matrauma ang anak ko. Kaya magtitiis ka na lang sa tira-tirang panahon na binibigay sa'yo ng kanyang ina. Aba naman, Oliver. Mali yun. Dapat kumilos ka. Go. Kawalan yun. Mukhang hindi magandang umaga mo, pinsan. Ay, ikaw pala, Kuya Nestor. May nangyari ba? Hindi maipinta mukha mo nang dumating ka sa office. Si Daddy, gusto niyang kunin ko si Grace kay Belinda. Malaking problema yan. Tiyak na hindi papayag si Belinda na mapunta sa iyong custody kay Grace. Kung ipipilit mo naman, baka apekto rin yun sa pamangkin ko. Yun din nga ang sinabi ko kay Dad. Pero sabi niya, dapat daw kumilos ako. Si Tito Efren talaga. Pinaiiral na naman ang gusto niya. Dapat kasi, pinsan, mag-usap kayo ng maayos ni Belinda. Itabi niyo ang galit niyo sa isa't isa upang makapagplano kayo ng maganda para sa inyong anak. Gusto ngang makasama ni Daddy si Grace. At naipangako ko na dadalhin ko sa kanya ang bata ngayon. Ang hirap sa'yo. Sumagot ka agad nang hindi mo muna ako tinatanong. May lakad din kami ni na inay. Ipapasyal namin siya. Di bukas niyo na lang gawin yun. O kaya sa makalawa. Belinda, ama ako ni Grace. At may karapatan din ako sa kanya. Hindi ko sinabi
sinasabing hindi kanya ama. Oh, Ang sinasabi ko lang, bago ka sana magpasya, konsultahin mo muna ako. sila sa... Ano na pagtatalo? Hindi na kayo nagkita ng hindi nag-aaway. Pasensya na ho. Kasi naman siya na eh. Oh, ako Sige na, anak. Pagbigyan na lamang natin sinabalaing Efren. Sa susunod na lamang tayo mamasyal. Kasamang apo ko. Oh, Apo, why are you sad? Maganda naman dito sa Tagaytay, ah. Grandpa, you said Mommy will follow us. Bakit umaga na? Wala pa rin si Mommy. Anak, busy pa sa work ang mami mo eh, ha? Wait ka na lang muna, ha? Ang hirap kasi sa mami mo eh. Mas importante pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa'yo. Kaya nga naiisip ko na hindi niya talaga mahal itong apo ko. No, that's not true, Grandpa. Mahal ako kay Mommy. Anak, Baka lang hindi niya alam na dito tayo sa Tagaytay nagpunta. Kaya hindi siya makasunod. alam niya, anak. Alam niya. Ibalik niyo na ako kay Mommy. Ayoko na po dito. Grace, look, I'm your father, ha? And this time, ako lang masusunod. Pag sinabi kong dito ka lang, dito lang. You're a liar, Daddy. Grace, Gusto niyo lang pala ako iluluwi, Mommy. Apo, tumahan ka na. Wala ka namang magandang kinabukasan sa mami mo. Samantalang sa amin ng daddy mo, meron. Maaari ka namin dalhin sa ibang bansa para mag-aral doon. No! I don't like! I hate you, Daddy! Grandpa! Niloko niyo lang ako! Nakita niyo na, Nay? Nakita niyo na? Manluloko talaga yung Oliver na yan. Inilayo na niya sa akin ng anak ko. Mahirap talaga siyang pagkatiwalaan. Anak, tinawagan mo na ba si Oliver? Opo, pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi rin daw pumasok sa office, sabi ng secretary niya. Nay, naisanita na lang anak ko. Teka, sa bahay nila. Punta kaya natin. Ginawa ko na ho yun. Bago pa ako umuwi dito. Pero sabi ng katulong hindi raw umuwi sina Oliver at si Daddy Efren. Hindi nila alam kung nasan. Diyos ko, bakit naman sila ganun? May tumatawag sa phone ko. Si Kuya Nestor, ang pinsan ni Oliver. Sige na, sagutin mo na, anak. Oo. Baka may maitulong siya sa atin. Hello? Kuya Nestor? Hello, Belinda. May problema, kaya ako tumawag. Talagang may problema, Kuya. Dahil hindi ibinalik ni Oliver sa akin si Grace. Yun na ang problema. Si Grace kasi. Bakit? Anong nangyari sa anak ko, Kuya? Ano? Sagasaan siya, Belinda. Makalabas sa bahay nang hindi namin alam. Walang iya ka, Oliver! Walang iya ka! Walang iya ka! Walang iya ka! Tumigil na kayo! Talagang hindi ka dapat magkatiwalaan! Tumigil na kayo! Nay! Dito ba naman sa ospital mag-aaway pa rin kayo? Nasa panganib ngayon ng anak ko dahil sa lalaking to! Ginusto mangyari yun. Patawarin niyo ako, Balaing Mitre. Belinda, ako nagtulak kay Oliver para ilayo sa inyo ang bata. Wala, Em. Bakit mo naman ginawa yun? Dapat sa ating mga magulang, mamagitan lamang sa mga sigalot ang ating mga anak. At kung talagang hindi na maaari magkasundo, turuan silang mag-usap ng maayos at maging magkaibigan, alang-alang sa kanilang anak. Belinda, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala sa chapel ng ospital. Ano?
kailangan mo? Ligtas na ang anak natin. Diyos ko. Diyos ko, maraming salamat po. Sana, Salamat at tininig niyo ang panalangin ko. Belinda, sana mapatawad mo rin ako sa ginawa ko. At pangako, makikipag-usap na ako sa iyo ng maayos para sa ating anak. Ako man, Oliver. Sisikapin ko makipagkaibigan na sa'yo. Huwag lamang mawala sa atin ng ating anak. Kapwa namin tinupad ni Oliver ang aming pangako. Kaya naman ngayon, mas maayos na ang lahat. Sana po'y kinapulutan ng aral ng mga magulang na nagkahiwalay ang aking kasaysayan. Ako po si Belinda at ito ang aking buhay. Walang gusot na hindi naaayos. Basta't ito'y pinag-uusapan at pinagkakasunduan ng mga taong nasasangkot tungo sa isang masaya at mapayapang buhay. Mga nagsiganap, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Belinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bigar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.